Brother Marshall, at po rin po ang Diyos sa gabing ito sa pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi uli ng salita ng Diyos. At ngayong gabi ay buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Jonah chapter 1 verse 4, Jonah chapter 1 verse 7. So marami pong verses to. So sabi doon sa Jonah 1:4, but the Lord sent out of a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Jonah 1:17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Dito po sa Jonah chapter 3 verse 9, who can tell if God will turn and repent and turn away from His first anger that we perish not? Dito po sa Jonah chapter 4 verse 6 hanggang 7, and the Lord God prepared ground and made it to come up over Jonah, that it may be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the ground. In verse 7, but God prepared a worm when the morning rose the next day, and smote the ground, it withered. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong gabi. Tayo po'y manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito at kahit po nasa virtual fellowship kami, nawa ang mga salita mo ay maging kasangkapan upang kami po ay magpalakasan sa isa't isa. Salamat o Diyos at tawa po ang Banal ng Espiritu ang magturo po sa lingkod nyo at sa bawat isa po sa amin na magkaroon kami ng kaunawaan na ayon lamang sa iyong mga salita. Salamat o Diyos at lahat ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, unang-una, magandang gabi po sa lahat at ito pong ating pag-aralan ay pinamagatang God is in total control. So, alam naman natin, itong mga nangyayari sa ating kapaligiran ay parang sa kanila ay parang aksidente, no? Parang surprise. Pero sa atin, naniniwala po tayo sa sovereignty of God na lahat po nangyayari ay may God's intervention dyan at makita natin mamaya. So dito po, bigyan lang po natin ng background itong ating pag-aralan ngayon. Ito pong Book of Jonah ay ito pong kanyang alam natin si Jonah ay isa pong propeta ng Diyos na siya po ay mensahero. Kaya kung titingnan natin mamaya ay talagang nandun ginagamit siya ng Diyos. So para inutusan siya para mangaral doon sa Ninive. So yung Ninive remains are located within around the modern city. Sa ngayon, wala na yung talagang old Nineveh. Nandun po ngayon siya sa Mosul. Isa po sa bayan doon po sa Iraq, sa eastern bank of the Tigris River. So kung yung Nineveh, kung lalakbayin po, lakad lang po, no? Mararating po yung land of Nineveh in 3 days journey. Kasi ito po yung mission niya, yung Nineveh, no? At sa halip na siya po ay pumunta doon, siyempre yung kabaliktaran nito ay doon po pumunta siya sa Tarsus. Yon, ito ngayon yung South Central Turkey, located in the Mersin province near the eastern Mediterranean coast. So, ito naman ay malalakbay through ship 12 to 13 hours. Yung Nineveh, malalakbay 3 days. So, di natin alam kung kaano kabilis ang lakad dyan. Kung mabilis siguro, ilang oras, mga ano lang yan. So, tinalam po natin yung mapa nung Nineveh para makita lang natin mga kapatid na ayan po yung tinatanawag na Nineveh, yan makita natin. Ayan po yung
mapa ng Ninive from Joppa, kung lalakarin natin o kung lalakad si Jonah, dito lang po 3 days siya. So dito po sa ang Ninive ay sa nasa Assyrian Empire po yan during the time. Na ngayon nga po ay nasa Iraq. So yan po yung ano naman yung karon wala na. Yung Tarsus naman, ito po yung mapa niya. Yun, kung magbabar po, yan po yung from Israel, 12 hours ang biyahe. Siyempre, during the time ng panahon na yon, hindi wala pa namang makina. Di tulad ngayon, baka abutin lang ito ng mabilis lang ngayon. Di tulad noon, gagamit lang sila ng layag o ano man ang kanilang gamit noon o kaya sagwan. Yun po yung ang mapa. So parehas silang Isotarpe, ito yung nandito sa Iraq. So halos nasa paligid lang ng Israel. Magkakalapit lang po yan. So ngayon po, yung tinatawag pong tinampo natin, ating lesson ngayon, mga kapatid. Yung ating bahagi, pinamagatan ng ating topic ngayon, yung about God is on total control. So siguro, marami na natin na pag-aralan about the sovereignty of God at malawak po yung pagiging sovereign ng Panginoon. Napag-aralan na po natin yung God is in sovereign in creation, God is sovereign in administration, God is sovereign in election. So, yan, marami natin kahit balik-balikan po natin. Kaya dito sa ating pag-aralan ngayon, lalo na po sa buhay ni Jonah, makita natin yung pagiging sovereign ng Lord. So, simulan po natin yung tinatawag na mission at yung takas ni Jonah. Dito po sa Jonah chapter 1, verse 1 and 3, mapapansin po natin doon, sabi po dito sa verse 1, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Tapos sa verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarsis, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarsis from the presence of the Lord. So dito po makita natin yung utos ng Diyos na pakaliwanag po na dito sa verse 1. Ito yung commission na natanggap ni Jonah sa Panginoon. Hindi commission hindi nangungumisyon. Commission para mangaral, para ipahayag. Sabi doon ay umiyak, sabi doon, the great city, and cry against it, sa verse 2. So, makita po natin itong pangyayaring ito, na itong si Jonah, hindi sumunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Napakaliwanag po yung utos Sabi doon, arise and go. Sa Tagalog, sabi ng Biblia, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive. Yun, ang Diyos po ang nag-uutos kay Jonah, mga kapatid, no? Literal po. Sa malaking bayang yaon, at humayaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. So itong mimisyonin o papangaralan o papahayagan ni Jonah ay ito'y napakasama. Yun. Sabi doon,
sapagkat ang kalang kasamaan ay umabot sa harap ko at alam natin ang background. Kung babalikan natin yung kasaysayan, ito pong Ninive ay bahagi ng Assyria na ito yung talagang gumigira sa Israel during the time of Old Testament. Kaya nga, siguro, kung isip-isip ni Jonah, bakit ko pupuntahan yan siya nga ang nagpapahirap sa aming bansa, sa aming mga kababayan. Pero maliwanag po na siya ay propeta ng Diyos, siya ay mangangaral ng Diyos, kaya nawa na dapat kung ano man yung utos ay dapat sundin niya. Pero baliktad po yung nangyari. Hindi po siya sumunod sa utos ng Diyos. Ano po ang ginawa ni Jonah? Yon, verse 3. Ito na po, no? But Jonah rose up to flee unto Tarsus from the presence of the Lord. Yon. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas. Yon. Napatungo sa Tarsus. Parang mga ano ngayon? Parang mga contractor. Mga involved sa flood control. Yung iba nagkakasakit, nandun na sa US. Tumakas. Ito, si Jonah naman, baliktad naman, inuutusan ng Panginoon, sa halip na sumunod, ano sabi doon? Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas. Ay akala niya makakatakas siya sa Panginoon, no? Napatungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Joppe at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis na gayoy nagbayad siya ng upa niyaon. At siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ito'y lingkod ng Diyos, mga ngaral, mga kapatid. Kaya yung ibang mga ngaral, ang topic dito nila, the runaway missionary. Yung iba naman, the life of Jonah. Pero ako, ang pinaka-title ko dito, ang pinaka-topic ay God is in total control. Kasi makikita natin mamaya, na kahit anong gawin po natin, kapag Diyos na po ang gumawa ng mga bagay, wala tayong magagawa. So, nandun po yung utos ng Diyos, nandun yung pagtakas ni Jonah, at yun po ay larawan din ng mga lingkod ng Diyos na minsan, ito yung direct command, ito na, revealed will, ito na po yung maliwanag na aral, pero nadadala pa rin ng emosyon, nadadala pa rin ng sariling mga prinsipyo sa buhay. So punta po tayo doon sa God's divine intervention. Yan, ito yung talagang makita natin yung God sovereignty dito. So, at makita natin yung punishment ng Panginoon doon sa hindi pagsunod niya sa utos ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nag-utos, napakaliwanag po yun na dapat natin sundin. Kasi siya po ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Tapos hindi susundin ni Jonah. Akala ni Jonah ay nakatakas na po siya. Kampanting-kampante na po ang feeling niya. Pero tinan po natin, dito sa Jonah, chapter 1, verse 4. Yon, sabi doon, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Ang Diyos po ang nagpadala. Yon, ng hangin sa dagat. Ano ang naging dahilan? Dahil sa hindi pagsunod ni Jonah sa utos. Kaya anong nangyari, mga kapatid? Ang sabi doon, na anupat ang sasakyan ay halos masira. Ay nung umalis naman sila, mga kapatid, doon sa Joppa. Ito yan, balikan nga po natin yung mapa, no, para makita natin. So, yung mapa ng ating yan, ito yung Joppa, no? Yon, dito po siya sumakay sa Joppa. Yon. Papunta po siya doon sa
Tarsus. Yan, ito pala sa dulo. Yan. Dito po siya galing. Pupunta po dito sa nakapula. Yan. Yun. Pero, akala niya makakarating siya po doon. Doon pa lang sa simula, habang naglalayag na, hindi na po nangyari yung gusto ni Jonah, mga kapatid. So, anong nangyari, mga kapatid? Tingnan po natin. Dito po sa verse 5, sabi po dito, then the Marines, yung mga marino, yung ibig sabihin yung mga Marines, yung mga nasakyan niya, mga tripulante yung nakasakay doon, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the side of the ship, and he lay and was fast asleep. Tagalog ng magkagayon na natakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalang nangas sa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob ng bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Ayun, mabuti pa yung mga unbeliever, nagdasal sa kanilang mga Diyos. Pero itong si Jonah, na propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos, na siyang inutusan ng Diyos na mangaral, na tutulog sa halip na manalangin. Yun, kabaliktaran po, yung mga unbeliever, masipag manalangin. Yung unbeliever, talagang maraming ginagawang aksyon para pakinggan ng Diyos. Ito si Jonah, relax. Kasi alam naman niya na mabait naman ng Diyos. Pero tingnan po natin. Sabi doon sa verse 6, so the shipmaster came to him and said unto him, what meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us that we perish not. Yun, nirebuke na po siya ng unbeliever. Sabi daw sa gayon lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan. Pinakapitan siguro ito at sinabi sa kanya, anong inaakala mo? O matutulugin? Siguro diabetic ito, matutulugin ito. Puro siguro matatamis ang kinakain ito. Bumangon ka! Tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. So, mira mo yun, nirebuke pa siya ng unbeliever, mga kapatid. Nasa halip itong si Jonah, nalingkod ng Diyos, na alam natin na siya kasama sa chosen people, kasama siya sa tinatawag na chosen people by God during the time, pero siya pa yung parang patamad-tamad, nirebuke pa siya ng unbeliever. Ngayon, the verse 7, and they said, everyone to his fellow, come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. At sinabi na bawat isa sa kanila, sa kanyang kasama, magsiparito kayo, at tayo magsapalaran, upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Sa gayoy nang nagsapalaran sila, at ang palad ay nahulog kay Jonas. Yun. Alam mo yan, no? Talagang nagsapalaran yung mga unbeliever. Gumawa sila ng paraan. Naniwala yata ito sa mga mga mahilig sa palaran. Pero eksakto yung nangyari. At alam natin, God's intervention na nga Ito talagang di makakaligtas. So, sabi doon sa verse 8, then said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thy occupation, and whence comest thou? What is thy country, and what people art thou? Inimbestigahan na po nung kapitan o nung pinuno nung mga marino, yung si Jonah. Sabi doon, na magkagayon sinabi nila sa kanya, isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin
sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka? Tapos sa verse 9, it said, unto them, I am a Hebrew. And I fear the Lord. Ba? Pinagmalaki pa. And I fear the Lord. Ganun ba yung I fear the Lord? Tumatakas ka sa Diyos. Sabi doon, and I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and thy dry land. Aba, pinagbalaki mo pa, natatatakot ka sa Diyos. At sinabi mo pa, at sinabi pa ni Jonah, na sabi doon, ako'y natatakot sa Panginoon at sa Diyos na langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Alam niya na yung pagiging sovereign ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan. At ipinagmalik ka pa nga niya doon sa mga nagtatanong sa kanya. Tapos sa verse 10, then were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Nang magkagayon ng takot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, ano ang iyong ginawa sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat isinaysay niya sa kanila. So makikita natin dito mga kapatid na yung ginawa ni Jonah na pagtakas, akala niya, nakatakas na po siya. At God is sovereign in nature. Kita? Makita natin na yung hangin, yung talagang, makita mo kung mga sanay sa dagat, kapag humangin po talaga ng malakas, diyan nabubuo yung alon. Kita mo, pag walang hangin, payapa ang dagat. Pero pag lumakas ang hangin, kasama po yung ang alon, talagang unti-unti yan lumalaki. Hanggat hindi tumitigil ang hangin, yung alon din, hindi rin titigil yan. So, ano po yung sabi doon? Then said they unto him, what shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea wrapped and was tempestuous. Yun. Nang magay sinabi nila sa kanila, anong gagawin namin sa iyo? Yun. Si Jonah pa ang tinatanong upang ang dagat ay tumahimik sa atin. Sapagkat ang dagat ay lalong umuunos. Aba, lalong, habang tumatagal, lalong yung alon, yung hangin lumalakas. Kung nakaranas po kayo, pag nasa dagat, pagdating ng mga November, December, dyan ho talaga malalaki ang alon. Yun, naranasan namin ni Mrs. yan, bagong kasal, umuwi kami sa Mindoro. Grabe talaga lalaki, talagang lalaki ng alon. Dyan ho kasi talaga malalaki ang alon pag ganong mga buwan. Pero itong pangyayari ito, wala na nga, umalis sila, kalmado Pero dahil nga sa pagtakas, pagsuway, at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito na ho nangyayari na sapagkat ang dagat ay lalong umuunos. Ang sabi sa verse 12, and he said unto them, take me up. Yun, nag-volunteer na siya, and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake, this great tempest is upon you. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin. Pwede naman siyang tumalon, di ba? Inutusan pa yung mga tripulante. Kung talagang gusto mong mawala yung magkusa ka na lang, tumalon. Pero inubliga pa yung mga tripulante. At ihagis niyo ako sa dagat, na gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin, dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Yun. Yung may mga itong pangyayaring ito mga kapatid, minsan sa buhay po natin, kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, may revealed will na po tayo. Hindi na natin kailangan yung direct revelation, mga panaginip para sumunod. Napakaliwanag po. Yun, katulad itong si Jonah, ito nga, literal, no? Direct revelation ang nangyari kay Jonah. Sa atin naman, sa ating kapanahonan, yung tinatawag na revealed will or written revelation, yun po ang ating batayan.
So ano po yung sumunod? Verse 13, nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not. For the sea rocked and was tempestuous against them. Gayon may mga lalaki ay nagsisidaod na mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalong umuunos laban sa kanila habang hindi pa hindi nawawala si Jonah doon sa barko. Lalong umuunos, lalong lumalakas yung alon, lakas yung dagat, yung hangin. Tapos verse 14, wherefore they cried unto the Lord. Yung, galam mo yun, no? Sino po yung, and said, we beseech you, thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Eh, mabuti pa itong unbeliever, mga kapatid, oh. Kinilalan niya ang pagiging sovereign ng Panginoon. Sabi ng mga unbeliever, oh, kaya sila'y nagsidaing sa Panginoon. O hindi na sa Diyos-Diyosan nila nanalangin eh. Sa Panginoon na nga po, at nagsabi, ipinamamanit namin sa iyo, O Panginoon. Ipinamamanit namin sa iyo, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. At huwag mong ihulog sa amin ang walang sarang dugo. Sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Galaw mo yon? Unbeliever, na-appreciate yung pagiging sovereignty ng Panginoon. Itong si Jonah, na lingkod ng Diyos, na inutusan ng Diyos, parang wala lang sa kanya, parang relax na relax ang buhay niya. Lingkod ng Diyos, pa-relax, patulog-tulog. Sa halip na sumunod sa Diyos na mangaral, wala, umiiwas. At maraming mga ngaral ngayon na sa halip na sumunod sa Diyos, umiiwas. Tandaan po natin, kapag tayo po ay may binigyan ng mandato ng Diyos, hindi natin pwedeng takasan doon, mga kapatid. Tatakas tayo, makakaranas lang po tayo ng ganito. Ano po sa sumunod? So they took up Jonah and cast him forth into the sea. And the sea ceased from her raging. Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagit sa dagat, at dagat ay tumigil sa kanyang puot. Aba, biglang tumigil eh. Kaya pagkaalis ni Jonah doon sa barko, ay natigil agad yung bagyo eh. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon. At sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. Nabaliktad na po ang pagyayari, no? Ito mga taong ito na kanina, nanalangin sa kanilang Diyos, ngayon sila ay nagbigay ng offered sacrifice sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 17, now the Lord, ito, God is sovereign and creator. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Galam mo yun, no? Nung itinapon, Diyos na rin ang naghanda para ng isang isda para kainin si Jonah. At si Jonah ay 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng isda. Siyempre, nagpipigure po ito sa ating Panginoon. Kung babalikan natin yung tinatawag na legal phase of salvation, kung paano po siya namatay, 3 days and 3 nights din. Kinote po ito ng ating Panginoon sa Kristo. So sabi doon, at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin. Alam, gamit yan, lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Sabi nila, bakit hindi namatay si Jonah 3 araw at 3 gabi? Yon, nandun pa rin yung sovereignty of God, na preserve po siya doon eh. Kung sa natural eh, alam mo, mapupunta ka sa tiyan ng isda, eh siguro sa bunganga pa lang, baka ilang minuto pa lang, mamamatay ka na. Pero siyempre ang Diyos po ang may kakayanan
na i-preserve yung buhay niya doon sa tiyan ng isda. Kasi kontrolado po ng Diyos ang hangin, ang alon, kontrolado po niya ang isda. Tapos sa verse 2, punta na po tayo sa verse 2, ito yung Jonah's prayer of thanksgiving. Yon, nanalangin na po siya. Habang nandun sa tiyan ng isda, talagang nag-pray po siya. Sabi niya, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Nang magkagayon na nalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Yan, maraming mga Kristiyano, maraming mga lingkod ng Diyos sa kamananalangin. Pag maraming problema, pag nandun na sa kagipitan, doon pa lang lalapit sa Diyos, katulad ni Jonah. Yun, nandun na nga sa talagang, siguro talagang, wala, may malay pa siya nakakapag-pray pa. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and heard me. Out of the belly of hell cried, I, and thou heardest my voice. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin mula sa tinansyon. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Talagang hindi ka ba magdadalamhati? Nandun ka sa tiyan ng isda. 3 days and 3 nights. For thou hast cast me into the deep and the midst of the sea, and the floods compass me about all thy billows, and thy waves pass over me. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. At aking sinabi, ako'y dahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako ulit sa iyong banal na templo. The water compassed me about even to the soul. The deep flows me round about the weeds were wrapped about my head. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga dabong dagat ay pumipilipit sa aking ulo. Galam mo yun, ang hirap na nandun ka sa loob ng tiyan ng isda. Verse 6, went down to the bottom of the mountains, the earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought of my life from corruption. O Lord, my God, ako'y bumababa sa kaibabaan ng mga bundok, ang lupa sampu ng kanilang halang ay sumakip sa aking mga magpakailanman. Gayun mo isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon mong Diyos. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thy holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Yon. Dito po niya nabanggit ito doon sa pagpe-prayer niya nung nandun po siya doon po sa tiyan ng isda. Ngunit ako'y naghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tuto pa rin yaong aking ipinanata. Yon. Nagpangako na naman sa Diyos. Kaligtasan sa Panginoon. O nung pagkatapos ng prayer niya, and the Lord spake unto the fish. O nagsalita ang Diyos sa isda. Nakakausap ng Diyos ang isda. God is sovereign in sa mga creature. Kahit sa hayop, sa lahat po. And it vomited out of Jonah upon the dry land. After 3 days and 3 nights, ano ang nangyari? Iniluwa po si Jonah ng isda. Pagkatapos kausapin ng Diyos yung isda. Kahit naman manalangin si Jonah, kapag hindi kinausap ng Diyos, kung hindi gumalaw ang Diyos, doon sa isda, wala ho. Mananatili na siya, doon na siya mamamatay. Pero dahil nga ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid, kontrolado niya at talagang lahat ay magagawa niya dahil siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punta po tayo sa part 2, no? Jonah reluctantly fulfills his mission. Ito na po. Dahil nangako na siya sa Diyos, susundin na po niya yung utos ng Diyos. Yun, nahirapan na po siya .
Minsan, ganun ho tayo, no? Pag nahirapan, oh, sige Lord, susunod na po ako, magpapakatapat na po ako sa iyo. Ang hirap na po ng buhay. Pero ito na po, nandito na naman po, no? Sabi doon, and the word of the Lord came unto Jonah the second time. Pangalawa, narinig na naman ang tinig ng Diyos saying, arise, yun. Para palaging ganun eh. Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Tapos sa verse 3, so Jonah arose, yun, bumangon ulit, katulad nung una, and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now, Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. Yun, 3 araw na lalakbayin niya. Yun, pinakita nating mapa. 3 araw niya, medyo mabigat-bigat na lakaran yun. Wala pa yan, wala siyang kabayo eh, lakad lang talaga. And Jonah began to enter into the city a day journey, and he cried and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. The Nineveh's repentance. Yun, tinan natin. Diretso na po tayo. So, Jonah chapter 3, verse 5 and 10. Nung nakarating na po siya doon, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on the sackcloth from the greatest of them even to the least of them. Yung ganun mo yun, no? Nung nangaral na po siya, anong resulta mga kapatid? Sabi doon, sa talata, ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos. Ay siyempre, pag sumampalataya sa Diyos, anong ibig sabihin nun? No? At sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa dakilaan sa kalay hanggang sa kalitliitan sa kanila. Mapansin po natin, yung pangangaral ni Jonah, mga kapatid, nagkaroon ng resulta. Pero alam natin, siyempre tayo mga primitive Baptist, alam natin na yung preaching, wala po itong result, wala po itong kinalaman for eternal salvation. Ito ay para conversion, for comfort, for para maipaalam, para ma-convict sila sa kasalanan. For verse 6, for word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth and sat in ashes. So pinanuahan na po ng hari ng Nineveh. Tapos sa verse 7, and he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the kings and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed nor drink water. Yun, ito yung talagang total fasting talaga nito. At kanyang inihag at inanyag sa buong Nineveh sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, anakawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig. But let man and beast be covered with sackcloth and cry. Ito, maganda po yung binanggit itong hari, mga kapatid. Mighty unto God. Yeah, let them turn everyone from his evil way and from the violence that is in their hands. Kung magbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at din ang hayop, at magsidain silang mainam. Sa Diyos, oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanyang mga kamay. Ito, verse 9, who can tell if God will turn and repent and turn away from His first anger that will perish not? So dito, ipinapakita lang mga kapatid that God is sovereign sa mga chosen people niya, na kahit saan yan, mayroong mga chosen people ang Panginoon. Kung tayo po, bilang mga lingkod ng Diyos, kung may opportunity na makapangaral, maganda po talagang mapuntahan po natin. Kasi sabi doon, nung nangaral si Jonah, sumampalataya sa Diyos eh. Kasi kahit pa born again yan, kahit pa regenerated yan, pag wala akong nangaral,
mananatili pa rin po sila. So sa dating paniniwala nila na kung ano yung kung anong kinagisnan nila. So, sabi doon, verse 10, "And God saw their work, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not." Jonah's displeasure and God's rebuke. Yon, ito na naman. Ito yung parang hindi nasiyahan si Jonah na nagsisi yung yung mga tao sa Ninive. Sabi mo yun, no? Nangaral ka na nga, tapos nagsisi, parang hindi ka masaya. But it is displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. Yon. Tapos sa verse 2, "And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarsus, for I knew that thou art a gracious God." Yung sabi ni Jonah. "And merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil." Maganda yung binanggit ni Jonah, no? Patagalogin na natin, kapatid. "At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di ba ga itong aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmamadaling tumakas na patungo sa Tarsis sapagkat talastas ko." Talastas ni Jonah daw na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. "Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live." Kaya nga, O Panginoon, isinasabi ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay. Walang matindi, no? Sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Then said the Lord, "Dost thou will to be angry?" At sinabi ng Panginoon, mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit? So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under into the shadow, till he might see what would become of the city. Yun, nag-o-observa siya. Ano kaya mangyayari doon sa syudad na yun? Yun. Hindi kasi masaya na nagsisi yung mga tao doon Nang magkayuluwa si Jonah sa bayan, naupo sa dakong silanganan ng bayan at doon gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyon, sa lilim, hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. "And the Lord God prepared a gown and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grip. So Jonah was exceeding glad of the ground." Ayon. So, anong nangyari? "At naghanda ang Panginoon Diyos ng isang halamang tikayon, at pinataas sa itaas ni Jonah upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayon, nalutuwang mainam si Jonah kasi siyempre mainit. Mayroong masisilungan dahil sa kikayon. Pero verse 7, mga kapatid, kala ni Jonah, relax na naman siya. Kasi masama na naman ang nagagalit siya So, alam ng Diyos yun. Anong sabi sa verse 7? "But God prepared a worm. When the morning rose, the next day, and it smote the ground that it withered." Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang tikayon na nupat na tuyo. "And it came to pass when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind." Yun, ang Diyos na naman ang nag-prepare. Kaya makita natin, God is sovereign. God is in total control. Ang Diyos ay talagang makapangyarihan, mga kapatid. Sabi doon, "And the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live." So inulit na naman. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, na anupat siya'y nang lupaypay,
At hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay. At nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. So, pambihira itong lingkod ng Diyos na ito, no? Parang ma mababaw yung kanyang talagang commitment sa Panginoon. Ito, verse 9 po mga ito maganda. And God said to Jonah, Dost thou will to be angry for the ground? Ang sinabi ng Diyos kay Jonah, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Then said the Lord, nagsagutan na po sila ng Panginoon Thou hast had pity on the ground for the which thou hast not labored, neither made this grow which came up in the night and perished in the night. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanginayang sa kikayo na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man na sumampas sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Yon, and shall not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. Maganda sa Tagalog, at hindi baga ako nanghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao, na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kamay at marami rin hayop. So ano yung dito makita natin mga kapatid? Na sa nangyari po kay Jonah, makita natin na talagang mayroong God's intervention sa lahat ng nangyayari sa buhay po ng lingkod ng Diyos. Na kahit tayo po ay ubatras, tumakas, talagang ibabalik at ibabalik pa rin tayo sa gusto ng Diyos. Mayroon na po siyang plano Kaya minsan may mga lingkod ng Diyos na hihirapan, nagkakaroon ng struggle, kasi hindi tayo nanatili sa talagang gusto ng Diyos. At ang pinapairal pa rin natin ay yung gusto natin. Mag-stick po tayo sa gusto ng Panginoon, mga kapatid. Yun, nakarebuild na po yan Alam naman natin na halos ng aral na po natin halos nga pabalik-balik na lang na sovereignty of God, to yung tulip, kahit ano pang klaseng tulip yan, yun, 5 phases, purpose, halos na balik-balik natin. Kaya nga, ito yung panahon mga kapatid, na mag-nilay-nilay po tayo, na kahit marami po nating naririnig na mga balita, pero tayo po mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, mag-focus po tayo na maglingkod sa Diyos kung anong rebel, kung anong kumandya, doon po tayo mag-stick. So, ganito lang po mga kapatid at nawa, marami nating nakapagbigay po tayo ng encourage dito po sa ating inaral about yung ating pinag-aralan ngayon about God is in total control. So, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa gabi ito sa isang pagkakataon na kami po ay nakapag-aral, especially sa buhay po ni Jonah at sa kanyang misyon, sa kanyang mga weakness, at sa pagiging sovereign mo, Lord, sa lahat po ng bagay. Salamat o Diyos at tawa po ay kayo po magpala sa bawat isa po sa amin sa mga salitang amin narinig. Ito po nawa ay maging challenge po amin, maging hamon, na kami po ay maging masunurin bilang anak mo, bilang lingkod mo, bilang mga tinawag mo, ay mag-stick kami kung ano yung gusto mo, O Lord. Salamat, O God, sa gabi ito at sa mga natitira pong oras, kayo po ang magpalat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Brother Marshall?